Hi, I am Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel, Correct Me If I Am Wrong. Our topic for today is about the meaning of the sacrament. This is our time that we will be understanding the meaning of this word. What is a sacrament? The word sacrament is from the Latin sacramentum. Sacra means holy or sacred. Mentum means sign. If we will put the compound words together, sacramentum, it means sacred sign. So, parang mahirap pa rin maintindihan. Para madali nating maintindihan ang sacrament, we have to think of visible and invisible. What is visible is the sacrament. Yun ang nakikita ng mata ng tao. Pwede mong gamitan ng 5 senses yung sacrament. Pero ito po ay pointers. Ito po ay nagtuturo sa mga bagay, realidad, blessings, graces na hindi po nakikita ng mata. Ang Diyos, marami siyang blessing, provisions, graces sa tao. At ito'y pinapadaloy niya sa pamamagitan ng sacrament. Kaya kapag nag-aral po tayo ng sacrament, ang dapat po nating itinatanong ay ano ang mga blessings, ano ang mga panalangin na ang sacrament na ito ay nagtuturo o ipinopoint niya tayo. Yun po kasi ang ibig sabihin ng sacrament. Ano? So, ano nga po yung sinabi ko? Ang sacrament is a pointer. Pointer to something we cannot see. Something that our eyes cannot see. At yun ang dapat nating alamin kapag tayo po ay nag-aaral ng sacraments. Ang Roman Catholic, meron po siyang tinatawag na tripod sacrament. At ang tripod sacrament na ito ay yun po yung baptism, confirmation, tapos Eucharist. Ito pong tatlong sacrament na ito ay hindi po ito pwede paghiwalayin. At hindi ito dapat paghiwalayin kasi inseparable po itong tatlong ito. Now, pag sinabi po nating tripod sacrament, ito po yung foundational sacrament. Ang ibig po sabihin, hindi po posible ang Kristiyanong buhay. Christian life is not possible without this tripod sacrament. Now, the first of this sacrament is baptism. Siya po yung unang doon sa tinatawag na tripod sacrament. So ito po ang unahin nating i-discuss. Ano po ba ang ibig sabihin ng baptism bilang unang part ng tripod sacrament? So siguro sa baptism ang itatanong natin kapag pinag-uusapan natin ang baptism ay ano-ano ang mga blessings, provisions, graces na ibinigay ng Diyos sa taong binautismuhan at ito'y dumaan doon sa kanyang bautismo o ibinigay ng Diyos sa panahon sa kanyang bautismo. So sana yon ang ating itinatanong. Kasi ang baptism, alam natin kaagad. Pero itong mga graces na ito, na itinuturo ng sacrament, baka doon tayo magkakaproblema sa mga blessings that the sacrament is pointing us. So, sa baptism, gaya po ng alam natin, ang Katoliko ay infant baptism yung kanyang pinapractice. Pero, bagamat infant baptism ang practice niya ngayon, ang Roman Catholic po ay hindi po nagsimula sa infant baptism. Itinuturo po ng malinaw sa simbahang Katoliko sa kanyang libro na Catechism of the Catholic Church na
sa first century. Ang first century po ay year 0 to 99. Doon po sa year first century, ang baptism po ng simbahan doon ay malalaki, adult baptism. So, hindi po ito kagaya ng iniisip natin na infant. Walang infant po baptism. Kaya kapag nag-aral po kayo ng Biblia, ang baptism pong makikita ninyo ay lahat malaki. Kung meron man pong maliit, parang pilit lang yung pagtuturo. Daw, hindi malinaw yung exegesis doon eh. Sa Bible, kapag gusto nyo ng malinaw na exegesis ng Biblia, pagtuturo ng Biblia, adult baptism. Halos lahat ng baptism sa Biblia ay adult. So, ito pong adult baptism, papaano po ba ito naging infant baptism? At kailan nagsimula po ang infant baptism? Now, dito po sa area ng shifting, papaano po ang adult baptism naging infant baptism, siguro hindi po malinaw sa akin yan. Hindi rin po malinaw yan kahit sa libro na binabasa ko. So, ang baptism kasi po ay kagaya ng Jewish circumcision. Ang Jewish circumcision, kung may intindihan po ninyo, ito po ay nagsimula ring malaki. 75 years old si Abraham nang binautismuhan siya. Kung paano po ang shifting na yung mula doon sa 75 years old, naging baby circumcision po ito. 8 araw lamang ay pwede nang bautismuhan eh. Doon sa panahon ni Abraham. So, yung paano po yung adult circumcision napunta sa baby circumcision ay hindi po malinaw din. Hindi rin po malinaw kahit sa pag-aaral natin sa Old Testament. Pero, kagaya po ng alam nating lahat, ang Jewish circumcision from adult to infant ay wala pong nag-question yan. Sa kanyang tama ba yan o mali? Sa Jewish po na paniniwala, yan po'y tama. Tama po yung adult circumcision. Tama rin po yung adult baptism. Alam niyo po ba na ang baptism ay ganun din? Ang maliwanag na itinuro ng simbahan ay adult baptism ang simula. Talaga namang adult sa lahat ng teksto sa Biblia na maliwanag, adult eh. Ngayon, kung paano po siya napunta doon sa infant baptism ay hindi ganong klaro. Pero parehas po siyang tama. Hindi po kailanman nag-condemn ang Biblia na mali po yung adult baptism. Siguro, yung mga nagtuturo lang ng adult baptism na hindi naniniwala sa baptism, yun ang nagkukondemn na mali ang infant baptism. So, mga kapatid, dito po sa ating discussion na ito, dahil gusto ko po ito medyo shorten lang para hindi kayo kapuyon maminaw. Kanang sundan nyo po ang susunod na episode nito para mas lalo nyo pong maintindihan ang issue sa baptism, bakit po ang Katoliko infant baptism siya.